Sunod-sunod na pagbaha at pagguho ng lupa ang naitala sa Benguet dahil sa pananalasa ng bagyong Emong at Habagat. Samantala, sikat na strawberry farm sa La Trinidad, lubog rin sa baha. Yan ang sentro ng balita ni Christine Sabaway ng PTV Cordillera Live. Christine! Luisa, nakakaranas pa rin ng buhos ng pag-ulan dito sa Baguio City at Benguet. Pero kung ikukumpara natin noong nakaraang araw ay mas bumubuti naman na ang panahon dito sa Baguio City. Kaya naman tuloy ang clearing operation sa mga landslide-prone areas. Landslide at pagbaha, yan ang mga pangunahing epekto ng bagyong Emong sa Baguio City at Benguet. Dahil sa naitalang landslide at pagbaha, nakapinsala ito sa mga iilang individual sa Baguio City, lalo na sa mga magsasaka sa Benguet. Sa huling datos ng City Disaster Risk Reduction Council, nakapagtala ng 34 na soil erosion o landslide sa Baguio City. Dahil dyan, aabot sa mahigit 40 pamilya o mahigit 100 individual ang nag-evacuate. 2 ang totally damaged na bahay at 15 ang partially damaged. 30 puno din ang nabuwal, 2 ang injured na individual at apektado din ang linya ng kuryente. Patuloy naman ang ginagawang inisyatibo ng Baguio LGU para maiwasan ang landslide sa lungsod. Meron tayong program kasi together with the SEPMO at ating mga barangays, yung mga pruning natin, yung mga affected, yung mga punong kahoy. No? If you could only see na leaning na siya, i-report na at kung pwede, putulan na. Kasi karamihan ng ating mga na-slide is mga natumbang kahoy, nahulog mismo. Huwag tayong magpakampante. No? Tingnan natin ang ulan. Medyo tumitigil-tigil. Pero after how many hours, biglang buhos ulit. Kaya don't be complacent. Laging mapagmatsyag pa rin. Let's all be alert. Sa La Trinidad, Benguet naman, may mga ilang lugar na binaha tulad ng strawberry farm na ngayon ay unti-unti nang humuhupa ang tubig. Ayon sa mayor ng La Trinidad, halos lahat ng magsasaka sa strawberry farm ay apektado. Nagsasagawa naman ng agarang assessment ang La Trinidad LGU sa mga apektadong magsasaka. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa nawawalang isang individual matapos gumuho ang lupa sa kanilang lugar sa Talingguroy, Wangal, La Trinidad, Benguet. So, may report po tayo na isang missing na kababayan natin dyan po sa Talingguroy, Wangal, kung saan siya po'y lumabas ng alas 4 ng umaga para ayusin sana yung isang maliit na drainage. Ang nangyari, parang yung part ng bundok na nasa taas na ay parang bumagsak. Sana mahanap na po natin yung ating kababayan the soonest possible time. Sa Itogon, Benguet, muling naranasan ang pagguho ng lupa sa lugar. Sa videong ito, makikita ang pagguho ng mga bato sa bahagi ng Camp 3 Akupan, Itogon, Benguet. Wala namang naitalang individual na nasaktan. Pero dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang eskwelahan ng Akupan Elementary School. 4 na classroom ang apektado, nabitak at unti-unting natutuklap ang mga pader. Sinigurado naman ang LGU Itogon, Benguet na isasaayos ito sa lalong madaling panahon. As of now, usapan namin noon, lahat ng mga estudyante noon, sana sa Balatok po sila mag-aaral. Pero baka next year, kung ipahintulot ng MGB na pwedeng papasok sila doon, baka tutuloy doon. Pag i-declare po ng MGB na hazardous yan, hindi pwede, talagang modules o dagdagan lang na ma-repair na lang yung mga pagpatayo ng eskwelahan sa Balatok para doon na lang siyang ma-absorb. Sa pinakahuling datos naman ng DSWD Cordillera, aabot sa mahigit 10,000 pamilya o mahigit 30,000 individual ang apektado ng bagyong Emong sa Cordillera. 45 ang totally damaged na kabahayan at 42 ang partially damaged. Isang pamilya naman mula sa Baguio City ang nabigyan na ng 5,000 cash assistance. Luisa, bagamat bumubuti na nga ang panahon dito sa Baguio at Benguet, sa ngayon wala pang isinasagawang clearing operation sa Camp 6 Cannon Road, Tuba, Benguet dahil ayon sa Tuba MDRRMO, meron pang nahuhulog na lupa at bato sa mga nasabing lugar. Pero sa mga susunod na araw, kung tuloy-tuloy ang maganda ang panahon, ay magsasagawa na sila agad ng clearing operation. Samantala, halos lahat naman dito sa Baguio City, lahat ng kabahayan dito ay bumalik na rin ang supply ng kuryente. Yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Baguio City. Christine Bornola Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Christine Sabaway.